Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Earl, ang inyo pong Campmaster. At ito ang Philippine Campfire Stories. Tuloy po kayo sa ika-siyam na gabi ng St. Telmo Society. Kumusta ka na? Sana'y napapakinggan mo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. Welcome to June of 2024, campers that have been here since the beginning and sa mga new campers na rin. New listeners, if this is your first time listening to St. Telmo Society segment of our podcast, ito ay ang narrated stories sent by the listeners of the show. Halo-halo ang mga topics at iba-ibang mga source ng katatakutan. Pero bottom line, it's all rooted in our primal fears. Now keep in mind that not everyone has the same tolerance for scary stories. One story could be truly terrifying, but to others, baka simpleng kwento lang yan. I would advise that before you leave any comment online, if ever you do, just take it easy. With that out of the way, hindi na natin patatagalin pa. Punta na tayo sa kwento ngayong gabi. This is an email sent to us by Delfina about her childhood home. This is a collection of her memories and her family stories na talaga namang kakaiba. Narito ang kwento ni Delfina. Hi, Campmaster Earl. Una sa lahat, thank you. Dahil sa pag-lead mo ng online community na bukas para sa mga taong gustong mag-share ng kani-kanilang mga paranormal and unexplained experiences. Napakagaling mo. I really enjoy your storytelling style. Very calm yet expressive. Navisualize ko tuloy yung mga situations. Tawagin mo na lang po akong Delfina, not my real name. Nalilibutan ng mga puno at halaman ang kapaligiran ng bahay namin sa probinsya ng Pangasinan. Tahimik pa noon doon dahil wala pa kaming mga kapitbahay. Yun nga lang, sa likod ng kusina ay ilang hakbang lang ang layo. Ay bakod na ng sementeryo. Bata pa lang ako ay marami na akong na-experience sa bahay namin na madalas pag sinasabi ko sa parents ko noon, halos ayaw nilang pakinggan. Lalo na si mama. Dapat daw, ini-ignore lang mga ito. Kaya pinipilit kong tumahimik noon at iniisip na imagination ko lang yung mga yun. Marami rin sa mga relatives, family friends, mga taong napapadaan lang sa labas at mga barkada ng dalawa ko pang kapatid ang nakakakita at nakaka-experience na. Laging sagot ng papa ko noon, bantay namin sila. Sa tuwing may nagsasabi na nakakakita sila ng mga elementals doon. Naalala ko pa noong bata pa ako, binibisita kami ni Lola Piang galing sa kabilang isla at may dala siyang kumpol ng bawang para isabit sa bawat bintana at pinto ng bahay. Pinaglalaroan namin ito noon hanggang sa tinanggal na lang ni Mama. These are the stories in our living room. Sa isang sulok ng aming sala ay may nakadisplay na Santo Niño na nakapatong sa side table ng isang wooden sofa. Nakaupo dito noon ang auntie ko na noon ay mag-overnight stay sa amin galing sa city. Nagkwekwentuhan lang kami, nagpapalipas ng oras, nang napansin ko na panay ang lingon niya sa katabing Santo Niño. Napansin ko ang mukha niya na parang natatakot. Tapos bigla niyang sinabi na, "Hala, narinig niyo? Tumatawa siya oh. Gumagalaw pa." Bigla kaming napatayo at sabay-sabay na lumayo sa santo. May maliit na altar kami sa wall sa parteng gitna sa sala. Madadaanan ito sa hagdan paakyat ng hallway ng magkabila ang kwarto naming magkakapatid at sa master bedroom. Nasa high school na ako noon at di ko nahilig sumama kina mama at papa sa mga gatherings. Nagpaiwan ako isang gabi para magbantay na lang ng bahay habang nasa birthday party sila kasama ang dalawang kapatid ko.
Nakaupo ako nun sa hagdan habang busy sa phone ko. May wind chimes na nakasabit sa gitna ng hallway noon na malapit sa inuupuan ko. Bigla itong tumunog at tiningala ko ito sa pagtataka. Nakita ko ito na nagsiswing at tumutunog. Wala namang mga bukas na bintana noon at nakasara rin ang mga pinto ng magkabilang kwarto. So imposibleng may hangin na gagalaw dito. Sa takot ko ay napatakbo ako sa kwarto namin. Tinawagan ko sina mama na umuwi na. Nagpatugtog na lang ako ng malakas habang hinihintay sila. May mga pangyayari rin noon na kapag dumadalaw si nanay, yung lola ko sa father side, bigla na lang niyang nasasabi na, Amoy kabron. O isang large goat. minsan sinasabi din niyang, Nandyan na naman siya. niyayaya niya kaming pumasok sa kwarto sa tuwing nangyayari yon. Kapareho raw ng amoy na yon, yung sa kabilang kwarto, yung sa guest room, kung saan niya nakikita ang isang kapre pagkadungaw niya sa bintana. Last year lang nagbakasyon ako sa amin at dumating din ang younger sister ko kasama ang roommate niya. Tawagin na lang natin siyang si Kara. First time niya lang dumalaw sa amin. Bukas daw ang third eye niya. Pagkapasok pa lang sa sala namin ay parang may isa-isa siyang tiningnan. Ang busy dito sa sala niyo, no? Ang dami nila. Tinanong ko siya kung sinong sila. At mahina niya akong sinagot na, marami, iba-iba. Portal kasi nila to. Nag-alala kami, pero sabi niya, playful naman daw sila. Pinayuhan niya kami na magsabit ng plastic ng esen sa mga pinto at bintana. At lagyan daw ng ilaw sa likod sa may bintana ng kwarto naming magkakapatid. Ito namang susunod ng mga kwento ay nangyari sa kwarto naming magkakapatid. Natatandaan kong 1-month-old baby pa lang noon ang younger sister ko at bumisita noon si Lola Piang. Iniwan namin ni Lola ang kapatid ko na mahimbing na natutulog sa higaan para sama-samang mag-dinner. Pagkabalik namin ni Lola sa kwarto, nagulat kami kasi nasa sahig na ang kapatid ko. Natutulog pa rin at maayos na nakalapag sa sahig. Nandoon din ang lampin sa sahig na pinaglapagan namin sa kanya sa higaan. Tinawag ni Lola ang parents ko at tinanong kung may naglipat ba sa kapatid ko, pero hindi raw sila at nagtaka sa nangyari. Minsan naman nakitulog sa amin noon ang isa sa mga pinsan ko na si Irish na kaedaran ng younger sister ko at nasa grade 6 na sila noon. Nasa gitna namin siya ng younger sister ko na natutulog sa isang kama. Nasa side ko ang bintana. Bigla niya kaming ginising at umiiyak siya. Sabi niya, Nagising raw siya dahil naramdaman niya na may kumakalabit sa braso niya habang tinatawag ang pangalan niya. Pagkatilat daw ng mga mata niya, ay nakita niyang ang isang matandang babae na nakabelo na nakayuko at nakatingin sa kanya. Paumaga na noon kaya dali-dali kaming nagsitakbuhan papaba sa kusina. One time, nasa high school na ako noon at ilang gabi na rin akong hindi nakakatulog ng maayos dahil between 2 to 3 a.m. nagigisingan ko ang mga ito. May mga tumutunog na trumpets at parang bass drum. Malalakas at malalalim ang tunog na parang may prosesyon ng patay. Noong una, mahina lang hanggang sa parang palapit na ito ng palapit. Naisip ko noon kung posible bang may gumagawa ng prosesyon ng ganong oras. Minsan, meron din akong nagigisingan na tunog ng naghuhukay. Parang kumakalabog na tumatama sa bato. Minsan may tunog ng kadena na parang hinihila sa lupa habang may naglalakad na parang hirap na hirap. Ang bigat sa pakiramdam. Ang bagal to at maingay dahil naririnig ko ito noon sa katabi kong bintana. Hindi ko kayang dumungaw dahil sa takot at thought na baka maka face to face ko pa kung anong merong mga nandun.
Nagtatakip na lang ako ng unan sa tenga ko habang balot na balot ng kumot at paulit-ulit na nagdadasal para mapakalma ang takot na nararamdaman ko noon. Hanggang ngayon, tumataas pa rin yung balahibo ko kapag naaalala ko ito. Ito naman yung mga kwento ko sa master bedroom. One time nung grade 6 na ako, mga late afternoon, nasa kusina kami ni Papa. Bigla naming narinig si Mama na sumigaw ng, "Hoy!" Tumakbo si Papa para puntahan si Mama. Sabi niya, may nakita raw siyang lalaking sumisilip sa bintana ng kwarto namin habang nagpipihis siya. Basta raw lalaki, parang anino na nakasilip. Nung sumigaw daw si Mama, bigla raw itong tumakbo palayo. Chinek ni Papa ang loob ng kwarto at labas ng bahay pero wala siyang nakita. Tapos last year, sabi ng friend ng sister kong si Cara, hindi raw totoong tao yun. Natipuhan daw si Mama kaya binabantayan siya noon. Marami din kami na-experience sa bandang kitchen ng aming bahay. Grade 4 na ako noon. Pagkatapos ng dinner, habang nagliligpit ay may narinig akong matandang boses ng lalaki na parang nagwawala sa labas. Kumakatok siya sa pinto ng kusina sa bandang palabas ng bahay papunta sa bakod ng sementeryo na parang gusto niyang pumasok. Iyak ako ng iyak sa takot. Hindi ko maintindihan ang sinisigaw niya pero galit na galit ito. Sinusubukan akong pakalmahin ng parents ko at tinatanong kung bakit. Nagtataka ako na wala silang reaksyon sa oras na yon habang tuloy pa rin yung nagwawala sa labas. Wala naman daw silang naririnig. Pinaglalaban ko talagang meron akong naririnig at tinuturo ko pa yung pinto para makita nila na umuuga na sa lakas ng mga katok. Hanggang sa nainis na si Papa sa akin. Binuksan ni Papa ang pinto. Biglang tumahimik. Walang tao sa labas. Litong-lito ako at hindi ko alam kung ano ba talaga yun. Sabi ni Nanay kinabukasan, pagkakwento ng parents ko sa kanya, sinabihan ako na wag na raw ako maglalaro doon sa likod, lalo na pagsapit ng 6:00 ng hapon. Ito lang po muna yung mga kwento ko. Itutuloy ko pa po. Okay lang po ba kasi marami pa po? Thank you, Earl. Delfina. Hi, Delfina. Yes, ituloy mo pa yung mga kwento. Nakakabitin eh. Parang ang daming nangyayari sa bahay nyo, no? Ano yung reaksyon ng mga magulang mo when you were experiencing this growing up? Grabe yung kay Lola Piang. Yung nakakaamoy ng kambing at yung nakakakita ng kapre. Medyo scary yun, ah. Tsaka dito ko rin naisip na parang ano ba yung pwedeng maging support mo sa mga tao o lalo na sa mga batang nakakakita ng mga hindi mo nakikita? Paano mo sila susuportahan bilang isang kapamilya, di ba? Na hindi mo siya maisasantabi bilang isang guni-guni lang or bilang gawa-gawa lang para hindi ma-invalidate yung mga napoproseso ng utak niya. Paano natin sila masusuportahan na hindi natin siya na-shame? I guess that's an open question to everyone, no? Feel free to let us know kung ano ba ang ginagawa ninyo para masuportahan nyo pa rin yung mga kapamilya nyong nakakakita ng mga hindi nakikita ng karamihan. But anyway, thank you, Delfina. I'll wait for your future stories. Tigil muna tayo sa kwentuhan. Magbabalik tayo for another story from another camper. That and more coming up next. Sa pagbabalik ng San Telmo Society ng Philippine Camper Stories. Our next storyteller is Ella from Bacolod City. At ito ang kwento niya tungkol sa kanyang Tito Rolly. Pakinggan natin ang kwento ni Ella. Hi Camp Master, just call me Ella from Bacolod City. I'm a big fan at lagi ko po kayong pinapakinggan every time nagluluto ako ng almusal after ng graveyard shift ko po. VA po kasi ako. Thank you po at napili niyong basahin ito.
Itong kwento na isi-share ko sa inyo ay kwento lang sa akin ng mga kuya ko na nangyari daw ng mga bata pa kami. 12 years old pa lang sila that time at ako naman ay 4 years old. Nakatira yung mga kuya kong kambal sa bahay ni Lola at ako naman at ang mas baby ko pang kapatid ay sa bahay namin nila mama na nasa looban lang din naman. Bale, yung bahay namin ay sasakay ka pa ng pedicab para makapasok. Kasama ng mga kuya ko sa bahay ng Lola ang dalawa din naming mga tito na binata pa at that time. Yung lugar pala nila Lola ay parang typical probinsya setup na puno ng malalaking puno sa paligid at kapag hapon ay madilim na agad. Tapos malalayo ang mga kapitbahay. Yung bahay nila ay gawa sa kahoy na nasa taas yung kwarto at sala. Tapos, kailangan mo pang lumabas ng bahay para pumunta ng kusina at banyo sa baba. Isang gabi daw, lumabas ang tito namin na papangalanan na lang nating Rolly para magbanyo. Siyempre, lumabas siya ng main door tapos bumaba papuntang banyo. Nang bigla na lang daw silang mabulabog sa isang malakas at takot na sigaw. Dali-dali ang lola at mga kuya ko kasama ang isa pa din naming tito na lumabas para tingnan kung anong nangyari. Nadatnan daw nilang nakaupo sa lupa si Tito Rolly at nakatingala sa bubong. Bakas daw ang sobrang takot sa mga mata ng tito ko at masasabi mo talagang may hindi tama na nangyayari. Narinig ng ibang kapitbahay ang sigaw ni tito at nagsilabasan din daw para tumulong. Lahat sila ay nagtatanong kay Tito Rolly kung anong nakita niya. Pero hindi daw ito makasagot at nakatulala lang. Takot na takot daw ang mga kuya ko ng time na yon at yung isa pa naming tito ay pinatawag sila mama at papa sa bahay para sunduin ang mga kapatid ko. Natapos lang daw ang gabi nang hindi pa rin nila alam kung ano ang nakikita ni Tito Rolly dahil hindi pa rin daw ito nagsasalita. Ilang araw pa ang lumipas at tulala pa rin si Tito Rolly. Ayaw nitong lumabas sa kwarto niya at takot na takot. Hindi kumakain at makausap ng maayos. Alalang-alala na daw silang lahat. Dinala na daw nila sa ospital si Tito. At ang sabi, nervous breakdown daw. Kaya inuwi na lang nila at pinainom ng gamot na nireseta. Hanggang sa may nakapagsabi sa lola ko na ipatingin sa albularyo si Tito Rolly. Kaya ginawa din nila. Magdadalawang linggo na hindi nakakapagsalita si Tito Rolly hanggang sa pinagamot na nga ito sa albularyo. Laking pasasalamat nila nang sa wakas ay nakapagsalita na ito at sumagot sa mga tanong ng albularyo. Tinanong daw ng albularyo si Tito kung anong nangyari sa gabing yun. Ikinwento ni Tito na lumabas daw siya para magbanyo nang may narinig siyang may tumatawag sa pangalan niya. Rolly. Lumingon daw ito sa paligid nang inaakala na mga barkada niya lang ang nagyayayang lumabas. Nang hanggang sa napatingin ito sa taas ng bubong at nasindak ito nang nakita niyang ang sarili niya na nakatingin sa kanya sa baba habang nakangiti. Parehong-pareho daw ang suot niya sa nilalang na kamukha niya. At sa muling pagsambit ng nilalang sa pangalan niya ay doon siya napasigaw ng sobrang lakas. Rolly. 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 1990s nangyari ang tagpong ito sa pamilya namin. At nang tanungin ko si mama tungkol dito ay sinabi niya na totoo daw ito at ayaw na nilang mapag-usapan pa ulit. Lalo na't wala na ang Tito Rolly ko ngayon. Namatay siya 3 years after nangyari sa kanya yon. Hanggang dito na lang po. Marami pa sana akong kwento kaso baka sobrang haba na nito. Sa susunod na lang yung iba. Maraming salamat at mabuhay ka at ang iyong podcast. Lubos na gumagalang, Ella. Rolly. Huy, Ella. Anong nangyari kay Tito Rolly? At ano ang sabi ng albularyo? Pakausap nga dyan sa nanay mo. Nakakainis naman, bitin ka magkwento eh. I think I have shared sa listeners ng show na every time nakakarinig ako ng, for me, genuinely scary story,
napapaluha yung mata ko. I think it's my body's natural reaction to the unseen stress that my mind is forming, I guess. So, sa pagsusulat ko ng episode script tungkol sa kwento ni Ella, pati na rin yung kay Delfina earlier, nakailang luha ako. Kasi ako mismo, natatakot ako sa ginagawa ko. Pero dahil mahal ko kayong mga campers at ang ating horror-loving community, tuloy-tuloy lang tayo sa takutan. Sana marinig pa natin ang update sa naging kwento ni Tito Rolly. Kung meron pa, kasi syempre wala na si Tito Rolly. Pero anong sabi ng albularyo na paalis ba yung nilalang na kamukha niya? So, diba, parang maraming questions para dun. If you have the answers, feel free to let us know, Ella. Thank you so much for sending your story. Napakadami nating messages recently galing sa mga previous episodes, kaya naman we'll be doing our little segment called The Camper Shoutouts. From episode 214, SS95 sa True Horror Stories ni Theo. Theo ba o Theo? Hindi ko alam eh. Sabi ni Will Bautista, Campmaster, yung mga sound effects mo, kala ko nasa tabi ko lang yung bumubulong na madre, kaya napatingin ako sa katabi ko sa bus. Ala, gusto ko yung ano niya, Campmaster, kasi merong exclamation point. Will, walang madre. Ano yung narinig mo? Walang sound effects na madre dun. Anong joke lang. Sonates or sonates, sabi niya, cutie ng pagkamalat. Ayan. Kasi minsan pag nag-record tayo parang nauubos yung boses. Kaya, pero cute ako kahit hindi ako malat. Randy Clarinal, sabi niya, Nax Dreamboy. Ikaw talaga para. Glenn Michael Martinez. Ito, si Glenn parang ang bagong suki ng podcast. Kinilig ako sa camping. I think this is because we don't normally announce things like this to avoid conflict. Pero di ba, it's good to know to subscribe with like-minded company. Ako, I try to share my thoughts. Pero syempre, open din ako na may ibang mga tao naman na nag-exist na iba din ang kanilang paniniwala. So, okay lang yun. Lalo na magkakaiba talaga tayo. So, we have to be civil in front of everyone. Kasi, alam mo na, this is the world we live in right now. X, sabi niya, ang ganda ng episode na to, hoo. Also, hoy, hindi na ako nagkagala. Wala na akong pera. Gusto mo ba bibigyan kita? Taylor, sabi niya, na-miss ko yung ganito, yung unang intro mo, super classic. Buti ibinalik mo na. Tapos heart emoji. Heart face emoji. Heart smiling face emoji. Yun. Thank you, Taylor. Natutuwa naman ako na as a Swiftie nakikinig ka dito. Tsaka nagtatagalog ka, Taylor. Gusto ko yan. Thank you so much. Episode 215, dun sa stories naman ni Jasper at ni Jean. Sabi ni Wella Figueroa, Hello, Campmaster. Unexpected for me yung nabasa mo yung Kaazar with a Z. Comments ko po for episode 183. Dahil dyan, ikakain kita ng char kway chow dito sa Wampo SG. Hoping to see you here. Ayan, well, maraming salamat. Yan, sige. Ano pala kayo? Magkapit-bahay pala kayo dyan ni Jean. Ayan, so sana magkita kayo dyan sa SG. Padala na lang kayo ng PayPal para naman may pangkain din ako ng char kway chow. Young V, sabi niya, what the episode like this? Episode is this? Ano pinagsasabi mo, Young V? Sabi niya, episode is this like wow goes bum. O sige, paano mo babasahin yan? Young V, all over my body. So feeling ko sinabi niya, what the fuck is this episode? Like wow, goosebumps all over my body. Jasper story kinda same as mine experience. Like yung may nakatayo sa harap mo, pero pagmulat mo, wala. I experienced that. Ay, nako. Campers, kayo na magbasa nung comment ni Young V.
Feeling ko inano niya to yung parang a voice command na type. Anyway, okay. Wala akong makomment sa'yo yung Bianca Sandra, sabi niya, hala, OMG, napansin ako ni Camp Master. Nakakakilig naman na manotice ng the best horror podcast on Spotify. Thank you, Bianca. Miss Money in the Bank. Sabi niya, this is my first time listening to this podcast. And one thing is for sure, this is my favorite. The background music is great. The stories are great. And most of all, the voice is also great. And so scary to listen to. Aww. Thank you, Miss Money in the Bank. Salamat at na-appreciate mo ang effort ng ating podcast at ng ating team na nag-e-effort dito. Maraming salamat. Shout out nga pala ulit sa ating mga Pod Network family para sa pag-produce ng ating episode. Randy Clarinal, sabi niya, pinagbubulungan sa gilid ng couch sa isang maaraw na hapon. Putek. Yan, sabi yan ni Randy. Mainit na naman ulo ni Randy, oh. Samara, sabi niya, one of the best episodes. Kasi maraming E. I was listening in full audio and F. Kilabot reached to the highest point. Hoo, more. Miss the horror stories, sir. Yan, Samara, ramdam ko yung tension dun sa pagkaka-type mo nung comment na to. Thank you sa'yo. Ilang comments na babasahin natin sa episode 199 dun sa Siren Song by Eliza Victoria. Hindi natin to nabasa before pero bigyan natin ng panahon. Sabi ni Jenny in a Bottle, ang ganda, slow clap, standing ovation. BRB, I'm buying the books. Tama. Bumili kayo ng libro ni Eliza Victoria. Nasabi kong Eliza Victoria. Eliza pala yung pagkakabanggit sa name niya. Maganda kasing author yan si Eliza Victoria. Tungkol siya sa mga Philippine mythology pero modern setup. So, tingnan nyo yan. Kung di nyo pa napanood napakinggan yung episode 199, Siren Song. Tungkol yan sa isang bayan ng mga, sabihin natin mutants, na iba-iba yung mga mga powers nila sa kanilang bayan. May iba nakakapag-produce ng apoy, iba telekinetic, yung iba nakakita ng future, ganun. Tas yung bayan nila, yung powers na yun ay bigay ng mga mermaids dun sa river ng bayan na yan. Kaya ganda nung nung story na yun. Kaya natin ginawang episode 199, Siren Song. Kaya next comment, sabi ni Carpio Terence, what's the ending? Or the book expands that further? Hindi po. Hanggang dun lang po yun. Yung Siren Song, yun na po yun. It's a short story. Pero marami pang short story si Eliza Victoria sa kanyang mga libro. Sobilyan nyo na yan. Jenny 7, sabi niya, this is chef's kiss, CM. The plot, your voice, the history, the background music, everything is perfect. Sana marami pang ganito. Yan. Thank you, Jenny. Dojen Mel, sabi niya, I really love this, Camp Master. Appreciate all your efforts on giving us new episode. Salamat. Na-appreciate mo yung effort ko. Maraming salamat. Kung sobrang appreciate mo yun, baka naman pwede mong i-share yan sa mga kapamilya mo or mga kasama mo para baka meron pang may gusto yung makinig ng podcast natin, diba? At syempre, the more people listen to our podcast, the better. Yeah. That's it for Camp Shoutouts. Kung gusto mo rin namang marinig ang name mo at ang mga sinasabi mo sa buhay-buhay, ay mag-iwan lang kayo ng thoughts sa ating sa ating social media post at syempre sa Spotify Q&A section. I think alam nyo na kung saan makikita yun. Punta ka lang sa Spotify app, search mo yung Philippine Campfire Stories at doon ay may Q&A section na nagtatanong na ano ang tingin mo sa episode na ito? At babasahin ko ang mga mapiling sagot sa susunod na mga episodes. Just remember to be kind whenever you share your thoughts dahil ang podcast na ito ay mananatiling safe space for everyone. Kaya see you sa next shoutout.
Dito na po nagtatapos ang ating kwento for our campers na feeling mo ay good job ang podcast sa pagsama sa iyo sa mga araw-araw na gawain at naiibsan ang pagkainip mo sa buhay. At medyo feeling generous ka today, you can send love and appreciation. Daanan mo lang yung PayPal account ko for your tips. Search mo yung earlm.work@gmail.com sa PayPal. Link in our episode show notes. Or better yet, go to Patreon page. Magpunta lang sa patreon.com/campfirestoriesph at mag-subscribe ka doon. Pag nag-subscribe ka, I'll get to have some money, pero in exchange, you'll get the full video podcast agad-agad. Try mo na yon para makita mo kung sino yung mga nagiging guest natin, tapos kung ano yung kwentuhan namin, tapos yung mga facial reactions, diba? Ganun, makikita mo yung lahat sa video podcast. Tapos meron din mga kwento na sinulat ko, mga horror stories, nandun din yun. Kung gusto mo naman makapanood ng libre lang na hindi ka kailangang mag-subscribe at magbayad, magpunta ka sa YouTube. Merong mga free previews sa YouTube ng Philippine Camper Stories. At yun, libre lang yun. Subscribe ka lang din if you want. And also, at the very end of the podcast, merong mga ads doon na nagpe-play. Sana wag niyong skip para mag-generate ng revenue yung show namin para tuloy-tuloy pa rin na alam mo na, mabayaran namin yung mga bills na kailangan bayaran. So, yun. Libre lang yun. Huwag nyo namang skip yung ads na brought to you by the podcast. So, yun. Anyway, panguli, kung may kwento ka naman na gusto mong ibahagi sa ating camp, ay pwede mong isend yan sa campfirestoriesph@gmail.com at babasahin natin yan sa mga susunod na San Telmo Society episodes. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magkita tayong muli sa susunod na kwento. Ako si Earl, ang inyo pong Campmaster, at ito ang San Telmo Society segment ng Philippine Campfire Stories. This podcast may be based on true events with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental.